Well, ito yung first trilateral meeting, no? Usually kasi ang mga meetings multilateral, ibig sabihin marami, or bilateral, ibig sabihin one-on-one, no? Kaya pag nagkaroon ng ganyang klaseng trilateral ay talagang sineselebrate yan, no? Lalo na sa context nitong nangyayari sa ating West Philippine Sea, yung tinatawag mo kaninang aggression, no? Kaya maraming mga variables, maraming mga factors ang nagbibigay sa kanya ng halaga. Kalawa ay yung ating presidente, si Bongbong Marcos, siya yung medyo junior partner diyan. Dahil yung dalawa kasi superpower. Yung dalawa ay yung isa ay biggest economy, yung isa, yung Japan ay fourth biggest economy, no? Tapos yung Pilipinas, hindi ko alam kung hanggang ilang economy tayo na pang ilan ba tayo? 200 o ano? So, ibig sabihin, nabigyan ng entablado yung presidente ng Pilipinas at yung bansa dahil nga sa ganyang klaseng trilateral na yung dalawa doon sa trilateral ay kilala around the world as a superpower. Kaya yun yung isang halaga niyan. At hindi maraming mga heads of state o mga bansa ang nabibigyan ng ganyang klaseng pagkakataon, ng ganyang klaseng honor, no? Kaya tuwan-tuwa yung ating mga supporter ni President Bongbong Marcos at saka yung ating Department of Foreign Affairs. Pero kanyan mga 8-month process yan . Nagsimula yan mga July nung nandun sa Jakarta si President Bongbong Marcos, APEC yata yun, APEC Summit. At pagkatapos nila mag-usap ni Kamala Harris representing the US at saka si Kishida, Prime Minister ng Japan, nag-meet naman yung mga foreign ministers nila. Si Secretary Blinken, si Secretary Manalo, at saka yung pinalitan na Yoshimasa, no? Secretary Yoshimasa ng Japan, no? Na napalitan na ngayon, no? So nag-meeting sila. Yan yung first attempt na baka pwedeng magkaroon ng trilateral for the first time. US, Japan, at saka Philippines, no? At nasundan niya ng isang meeting noong September na yung mga foreign minister na yung nagharap, including yung bagong foreign minister ng Japan, si Secretary Kamikawa, tapos si Secretary Manalo, at saka si Secretary Blinken again. At doon na finalize itong summit na ito na dinadaos ngayon sa Washington, sa DC, sa White House. Ang alam ko, baka habang nag-uusap tayo rito ay nangyayari ngayon sa US ngayong hapon yata yung start ng trilateral, no? Medyo Go ahead. Statement ng DFA mga 2 days ago. Ang statement ng DFA na itong trilateral summit na ito ay hindi targeted ang China, no? So may pagda-downplay. So malamang ang target ay East Timor o kaya Fiji, kaya Papua New Guinea, no? Parang come on, we were not born yesterday, no? Malinaw naman na isang dominant na layunin nitong trilateral is to engage China, no? Halimbawa, sabi nga ni President Biden sa CNN today, no, na isang main agenda nitong summit ay China. So inamin na mismo nung host, no? Kaya sana hindi na nagsasalita gano'n ng DFA dahil wala namang naniniwala, no? Napakasalbahe naman ang guest natin. Kayo naman, ako iniintindi ko yun. I don't know kung ano objective nila for downplaying that, no? I don't know kung may nakiusap from the China side. Although obvious naman kasi talaga na isa sa mga target, if not the main target or objective, was to at least discuss, sabi nyo, engage China. Galing din naman kayo sa gobyerno. Siyempre, di ba may mga ganyang pagmamasahe ng messaging eh. Kaya masaya ako na wala na ako sa gobyerno. Hindi ko lang kailangan magmasahe. Yung host na lang magmasahe dahil napaka-understanding ng host. Understanding ako eh. Ako yung pinaka-behave dito eh.
Oo, hindi tayo nakakahanap ng mali siya. Anyway, tama naman. Wag na tayo maglokohan, no? Miski sinasabi Diba? ng iba na hindi naman China ang target dito. Siyempre China, no? Okay. Lalo na kung facts first. No? Yeah. Wala na lokohan. Call a spade Wag a na tayo spade. maglokohan dito. Call a spade a spade. Tama yan. Kung Okay. ibang program, pwede. Like Diba, ano? Like what? TV5 ako, mabait ako eh. Ganun ba? Pag TV5? Nakasuit pa ako. Nakasuit yung mga kasama ko eh. Ngayon, anong suot? Ngayon, yung pangilalim ng suit ko. Wala naman pwede ko. Kaya kasi kung lalagay ka agad sa labahan, tapos kukuha ka ng bagong kaya. Sis Gary lang naman kausap ko, ba't pa ako magsusut eh? No? Oo, isagad mo na. Di ba? Isagad mo na. Salamat hindi kinigsando. Salamat. Oo, okay na ako. Okay. Sige. Malinaw yan yung pagkakalatag ni Honorable Ronald Llamas na yung mga ganyang trilateral summits, yung ganyang kaimportante na high-level discussion, hindi siya nangyayari overnight. Kumbaga meron lead-up yan. No? May building blocks toward that. Ngayon, ang tanong, on the side of the Philippines, no? Kasi minsan pag binabasa ng mga tao, yung mga reports coming from the foreign press, medyo macro yung perspective. And from the perspective of the US siguro, no? Pag-usapan natin yung perspective ng Pilipinas na sinasabi nga, tayo yung tayo yung junior diyan sa trilateral summit na yan. What should we expect in reality out of this summit? Well, yung consistent dun sa statement ng DFA, ang spin nga dyan ay comprehensive, no? Hindi lang to military at saka security. Kung hindi, merong cultural, merong economic, no? So, pag-uusapan dito yung combination ng hard at saka soft power. Soft power, yung cultural nga at saka yung economic, no? Ito ay nangyayari 2 days after na dalawang senador ay sa US ay nag-propose ng $2.8 billion na increased military aid sa Pilipinas, no? Yun yung nangyari. Kaya tapos ang sabi ni Babes Romualdez daw today, hindi ko naman narinig na sinabi niya. Sabi lang ng mga reporter ay meron daw $100 billion na commitment ang US sa Pilipinas in the next 5 to 10 years. Medyo malaki yun. Yung, ano yan? Military support? Ano yan? Economic. Economic, okay. Basically, infrastructure daw, connectivity, etc. Medyo malaki yung 100 billion. Kaya hindi ko alam. Dahil yung dalawang trips ni President Bongbong sa US ay nakakuha siya ng mga $4 billion, $5 billion na aid na commitments. Pero hindi ko alam kung na-deliver na yon yung $4 to $5 billion na yan doon sa kanyang dalawang trips sa US. Kaya skeptical kasi ako sa mga ganyang klaseng big numbers, no? Lalo na kung commitment pa lang. Lalo na knowing yung ating comparative advantage ay hindi naman ganun ka-taas pa. Tama ba? Pero, tama ba yung dating sa akin yan? Sorry yung comparative advantage. Ibig sabihin, considering how important the Philippines is to US interests, hindi ganun kalaki na kukuha natin in return. Kasi matagal na debate na yan Historically maliit. No? Pero, siyempre, pag ganyang 100 billion, hindi naman yan commitment ng US government. Commitment yan ng mga negosyante nila. Yung mga negosyante, ang primary na kuha nila, hindi naman geopolitics Ang primary concern nila ay kita. Diba? Of course, may counting influence yung geopolitics. Paano tutulungan yung isang bansa na kaalyado nila laban sa kanilang main enemy. No? Pero, ang dominant pa rin talaga dyan ay negosyo. No? Kaya nga, hindi ako magugulat kung masaya ang China kung halimbawa isang negosyante ang maging presidente ng US sa November elections. Dahil ang tingin nila, Sino kaya yun? Oo nga. No? Parang ang dami yatang kandidato, no? Oo, ang hirap hulaan. Kaya yun yung kanila na a businessman will do business. A businessman will negotiate. Kaya, the art of mas optimistic sila kung negosyante ang mananalo kesa sa yung tawag nila ideological party na Democratic Party. Tingin nila mas may ideology yan. No?
kumpara doon sa negosyante na kahit may partido ay walang malinaw na ideology. Oo. Okay. Ito, gaano ba ka-importante yung alliance in particular ng Pilipinas with Japan and the United States in terms of dealing with China's aggression sa West Philippine Sea? Kasi alam natin na strategy ng China dyan. Hindi, binabakuran yan, di ba? Tayo lang mag-usap. Walang pakialam dito yung US tsaka ibang mga bansa. Yun yung naratibo na nilalabanan eh. Well, mahalaga yan sa konteksto ng kanilang geopolitics at saka foreign policy. Dahil hindi lang naman yung trilateral na yan ang nandito. Meron pa yung Quad, di ba? Australia, India, US, Japan, no? Tapos ngayon, pumapasok na rin yung Europe. Yung mga battleships ng UK, France, dumadaan na rin dito, no? Kaya nagiging kwento ay hindi lang yung mga yung usual na alliance ng Australia, US at saka Japan. Ngayon, pumapasok na rin ang South Korea, pumapasok na rin ang New Zealand, pumapasok ang India, etc. So nagkakaroon ka ng something much bigger. Kung titingnan mo yung history ng mga alliances dito sa region na ito, kontra po sa China. At pakikita mo rin, nag-i-scale up din yung China. Sinabayan itong trilateral, yung visit ng isang former president ng Taiwan, no? Si President Ma. Sinabayan, no? Tapos yung nagkaroon ng balikatan a few days ago, sinabayan din ng military exercises ng China, no? So, kumbaga hindi yan papalampasin ng China eh. Sasabayan din nila eh. No, yung ganyang klaseng mga conferences, meetings at saka military exercises. No, kaya ang sinasabi nga ng iba paano kung magkaroon ng aksidente? Dahil kung sobrang dami ng mga military exercises in the same area, baka magkaroon ng baka may isang sundalo diyan na may mga problema, no? May mga personal problems, no? May psychological problems, baka may mapindot. At yung napindot niya ay magsimula ng gera, no? So, grabe naman kayo. Oo, ganyan pa, no? Dahil napindot, baka may mga sundalo diyan na hindi nakakain ng maayos, katulad ng guest, no? Medyo kuminit ang ulo, naaburido. Mag-cause ng depression. Paano nakaka-cause ng depression yan yung kulang ka sa pagkain, no? Lalo na kung masarap yung pagkain mo. No? So, yan, may mapindot ka, nasa harapan mo, may red button. Putal gis na to, pindutin ko nga to. Hindi lang magano. Siniraan ang gera. Ang init na ng ulo. Natahi pa yun sa pinag-uusapan. Akala ko nakamove on eh. Antindi ng galit, no? Hypothetical lang. Naisip ko lang naman. Wala namang kinalaman sa mga... Mukhang malapit na ako bumingo. Walang kinalaman. Kahapon nagalit sa akin dahil ang tagal-tagal ng episode na to, hindi pa ako kumakain. Ngayon tinanong ko, kumain na ba? Okay naman daw. Yung pala galit na galit. Okay, ano kaya katraso ko sa susunod, no? Yun ang iniintay natin eh. Okay. Okay, nabanggit niyo no? Nawala tuloy ako, no? Di ba nagkaroon ng military drills, no? Yung, ano ba to? Yung US, Japan, Australia, tsaka Pilipinas recently. And I think may susunod pa, no? Yung mga ganyang drills na yan, others call it a show of force. Would that be enough to somehow dissuade China or make China think twice na teka muna, no? You might be the largest navy in the world. Pero hindi nyo pwedeng basta-basta babuyin o balahurain itong maliit na bansa tulad ng Pilipinas dahil may restback yan kung sakasakali. Yes and no. Dahil within the Communist Party, meron naman diyang mga dubs, no, na nakikita na hindi pa sila handa para i-engage yung US at yung allies ng US, no, na sila ay still militarily behind, no. Kaya yung mga more pragmatic, no, saner minds ay yan yung magdi-dissuade sa kay Xi Jinping na wag masyadong maging aggressive, no. So yan yung isang pole, no. Pero may isa ring pole represented ng People's Liberation Army, yung mga Hawks, na very aggressive, na ang tingin nila hindi sila
it's about saving face eh. Mahalaga sa kanila yung face sa mga Chinese, no? Kaya naghahanda sila, nag-accelerate sila at hindi sila atras sa isang conflict, no? Lalo na over the province na tingin nila ay bahagi ng China. At si Xi Jinping, yung kanyang political future ay medyo nakatali diyan, no? Dahil bilang president ng China, marami kang binabalanse. Binabalanse mo yung mga factions within the Communist Party, binabalanse mo yung hawks tsaka yung mga doves, binabalanse mo yung malaking middle class sa China na ang kanilang concern ay mas yung economy, no? So kung magkakaroon ng gera, definitely tatamaan ng economy. So binabalanse niya lahat yung mga concerns na yan. Pero napakahalaga rin nung army nila. The biggest army in the world. The biggest navy in the world. Yung People's Liberation Army. At ang promisa dyan ni Xi Jinping ay mayu-unite yung China during his watch. Nakuha na niya yung Tibet, yung Xinjiang na medyo nagsisimula kumalas, yung Hong Kong. Ang huli na lang sa kanyang promisa, no, yung promisa kasi niya hindi 20 pesos na kilo ng bigas eh. Ang promisa niya Aspiration. Promise to, hindi aspiration. So pag hindi niya nagawa yung promisa niya na i-unite ang China sa pamamagitan ng pagkuha ng Taiwan, hindi lang sa Communist Party siya maapektuhan o magkakaroon ng negative na reaction. Yung napakahalaga na People's Liberation Army. So yung kanyang political future or even his survival as the leader of China ay partly nakatali dyan. Kaya mas complicated yung issue. At first glance kasi, pwede natin sabihin, masyadong malayo pa ang China sa US. At least a decade behind militarily. Pero things happen eh. Accidents, no? Hubris. At yung hinahabol nilang technology, yung kanilang quantum technology, na hindi pa weaponized at this point. Pero sila yung mas ahead sa US ng at least 2 years. No, itong quantum technology na ito or quantum communication, pwede mong i-hack yung system, yung communication ng iyong kalaban. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan na maka-leapfrog militarily ng military hardware. Dahil with quantum communication, at least theoretically, no, kaya mong i-hack yung military computer systems ng kalaban. So, yun yung mga variables na at play dito. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang